Formal nga po, mga kapatid na nagpatawag, itong si President Bongbong Marcos ang special session. Miyerkules, June 17 po yan. Magsisimula po ang session ng alas 9 nga po ng umaga at magtatagal lamang daw ito ng isang araw. So talagang kaya nilubos yung buong maghapon. Kasi ano siya, no? Parang they don't want to drag everything ng mas mahaba pa. Hanggang Wednesday lang talaga sila. Sabi po ng palasyo, tatalakayin dito yung mga priority legislation para palakasin ang social protection at lawakan yung access ng edukasyon at healthcare. Pag-uusapan din ang pagbibigay po ng suporta sa mga mamamayan sa gitna ng sakuna. Inaasahan ding tatalakayin ang mga bakanting posisyon sa gabinete at military ng Commission on Appointments. Basically, kung pagbabatayan natin yung proklamasyon ng Malacanang, dalawa yung inilatag nila na objectives para magpatawag ng special session. Una, para ma-consider yung pagsasabatas ng 9 na panukala, yung iba doon na banggit ni Joey, but I think yung pinaka-popular ay yung anti-political dynasty bill. Yes. 'Di ba? Aside dun sa mga social protection bills. So yan yung first. Ang second objective ay para magbigay daan doon sa Commission on Appointments na ayusin yung mga pending appointments ng cabinet members. Alam natin na marami sa kanila puro acting secretaries, militar at yung mga foreign service personnel. So At dalawa yung nakalagay yung doon. ikalawang na layunin. sinabi mo, ang talagang pinakamalaking dahilan kung ba't kailangan ng reorg. Kasi kapag hindi pa kompleto yung CA eh. Yes. So, kailangan nila oo. mag-reorg for that. Para Isa pa talagang yan. magsumulong na yung, or gumulong na yung parang appointments itong, lalo na yung mga general. Oo, mga general. Pag hindi sila correct. kasi na-promote, di nila makukuha yung benefits nila. Isa pa yan. Oo. Oo. So, kailangan ma-confirm. Kaya po merong mga confirmation doon sa mga commission on appointments kapag nakapasa sila doon sa pagsasala ng mga members niyan. Eh kaso, sino ba members? Yeah. Di ba? O, isa pang tanong yan. Okay. So, isipin nyo, paano kung hindi dumalo yung isang paksod, di ba? Oh. Eh di parang pwede pa rin tumuloy kasi meron na silang Quorum. Oo. na 13. Kaya mga pa rin. kapatid. Pero alam natin meron silang pinaplano na Blue Ribbon Committee na gagawin sa labas ng Senado, which is possible. Ang mga hearings naman po talaga ay pwedeng idaos kahit saan. Yes. As long as nandun yung mga taga-transcribe, taga-take ng notes, Oo. yung taga-record dito for official purposes, as long as may gano'n. Ito ang problema, no? Bukas daw yun eh. Tama Oh, ba? okay. Yung kanilang sariling Blue Ribbon Committee. By tomorrow, wala pa naman special session, so di pa marireorg. Yun. So, we'll see kung ano ang magiging pagtalakay doon sa parang continuation to nung nung mga bagmen. Nung 18 yung 18. na bagmen. Oo. Eh di ba yan nga yung sinasabi ni Mike Defensor Yes. na parang questionable yung timing nitong paglalabas ng special session kasi baka ayaw daw tuloy yung Blue Ribbon Committee hearing kung saan nga sinisiyasat yung 18 bagmen. Pero interesting dahil pinatawag yung special session on June 17, wala dito sa Pilipinas si PBBM, nandun siya sa Russia ng mga panahon na yan. Although hindi naman nga siya kailangan doon kasi Senado naman yan, Kongreso naman yan. Oo. Ang yeah. kailangan lang doon ay manggaling yung request. Parang tatawag ko diyan request from the executive. Yes, yes. So yun na po yun. Hindi niya kailangan maging present kasi co-equal body kailangan sariling palo ng Senado o ng Kongreso kung anong kailang gagawin doon sa request na yun.